Magandang oras mga kababayan, mga ka-good news, mga ka-golden boy. Ito yung ating temporaring channel muna ngayon para sa ating upload tungkol sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Lalo na kay Bato na nasa hot issue ngayon. Well, hanggang sa ngayon, sa oras na ito ay absent pa rin si Bato sa Senado dahil sa sobrang takot. Kaya ito, ang kanyang number one supporters, Manang Amy Marcos, binabati ko si Crispin Remulla dahil sa palagi daw tinatakot si Bato. Bakit naman matatakot si Bato kung walang kasalanan, di ba? Meron tayong hiram dito na video galing sa ating mga kaibigan sa UNTV. Atin panoorin para sa mga detalyadong pagbalita nito. Hindi mo naman mabibintang yung tao, walang waran, puro haka-haka, puro chismis, puro balibalita, puro kopya-kopya. Tinatakot naman talaga siya. Ano ba naman yan? Pananakot at panloloko. Ganito nilarawan ni Senator Amy Marcos ang ibinunyag ni Ombudsman Crispin Remulla kamakailan na mayroon ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC. Okay, so atin sagutin tong sinasabing pananakot at panluloko. Pwedeng pananakot kasi takot si Bato eh. Sabi ko na nga ba, kapag pag-usapan ng ICC warrant of arrest, ay talagang magkasya si Bato kahit sa masikip na lungga. Talagang nagtatago yan. At takot na takot yan, iyak ng iyak yan. Sabi nga niya, magtatanim na lang siya ng kamote, di ba noon? At samahan niya na lang daw mga apo niya. Iyon ang magandang gawin niya. Kaysa paipal-ipal siya diyan sa Senado, meron pa pala siyang isang kaso ngayon eh. Ipapatawag siya ng DOJ. Kaya dubli-dubli na ang stress ni Bato ngayon. Baka paglitaw niyan ay payat na yan eh. Tuliro si Bato ngayon, tuliro. Mga kababayan. Okay, kaya Manang Amy Marcos to the rescue. Grabe naman yung panluluko. Nanluluko daw si Boyeng Remulla eh. Nanluloko ba yung kinumpirma ni Boyeng kanina lamang isang oras ang nakaraan? Ay may balita na kinumpirma ni Boyeng Remulla na totoo ang warrant of arrest pero hindi sasabihin kung kailan para hindi makaiskapo. Diba? Parang magnanakaw yung warrant eh. Darating yan sa unexpected time and moments. Para kay Bato, Nobel Prize si Bato eh, sabi ni Lacson. Nobel case. Ngayon lang nangyari na ang isang senador ay doon litisin sa abroad sa Dahig. Kaya sikat si Bato, di ba mga kababayan? Okay, patuloy tayo sa ating reaction video courtesy ng UNTV. Para kay Senator Bato de la Rosa, ayon sa senador walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at wala ring formal request o communication sa korte ng bansa. Giit pa nito hindi dapat payagang isang Pilipino na naman ang muling isuko sa mga dayuhan. Batay na rin sa Republic Act No. 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Okay, so itong mga tinatawag na mga counter na rason ng mga kasama ni Bato diyan sa Senado na walang jurisdiction, lumang tugtugin na yan, yan ay gusgusing plaka na yan. Walang jurisdiction, palaging balik-balik yan. Wala ngang jurisdiction dahil hindi tayo membro ng ICC, pero noong taong 2016 yan eh, to 2019 na mga taon ang ikakaso kina Bato at Digong. Kaya nga nahuli si Digong eh. Hindi yan yung bago. Hindi yan yung, di ba 2020 yata tayo umalis o 2019 sa ICC. So yung mga kaso nila ng 2019 to yung last term ni Digong ay hindi yung kasama sa kaso ng ICC. Kaya nga lang kukunti lang ang ang ebidensya ng ICC. Hindi 30,000 na namatay kundi nasa ano lang yata 3,000 kasi yung panahon ng mayor pa si Digong yun yung may mga tukhang din sa Davao City. Okay, mga kababayan, yung ating channel na The Golden Boy ay restricted muna siya ngayon ng YouTube dahil napakaraming umataking trolls doon. Kaya under pagtingin ng YouTube, inoobserbahan pa nila yung ating channel at hindi na monetize yun mga kababayan. Kaya dito muna tayo magkita-kits sa maliit
na munting channel na ito at huwag kalimutan mag-subscribe mamaya. Okay, patuloy tayo sa ating reaksyon tungkol kay Bato de la Rosa. Ang panawagan ko, hanggat klaro at maipakita ninyo na totoo, kinakailangan tumahimik muna kayo. Kasi puros pananakot na ito. Ikalawa, kung talaga nariyan na yung warrant, fair warning lang, babala lamang sa ating mga opisyal, alalahanin na merong pang batas, merong pang konstitusyon, at may karapatan ang bawat Pilipino ipagtanggol ang sarili sa sarili nating mga korte. Sa Facebook post naman ng abogado ni Senator De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, kinwestiyon nito kung bakit mayroong kopya si Ombudsman Remulla ng arrest warrant ni Bato at tinanong kung may inside access ba si Remulla sa ICC para magkaroon nito. Nako, napakatanga naman na question yan. Siyempre si Remulla ay DOJ noon. Kaya alam ni Bato yan kasi nga ang DOJ ang unang lalapitan ng ng Interpol diyan, Department of Justice. At saka yung iba pang ahensya. Kaya itong sinasabi nila na dadaan muna daw sa kaso dito sa Pilipinas, si Bato bago ipadala sa dahig. Mali yun. Pinaliwanag na ni Attorney Bueno yan na kung extradition ang request ng ICC sa Interpol, extradite si Bato, hindi daw pwede kasi wala tayong extradition treaty with Netherlands. Kaya ang request ngayon ng ICC ay surrender, huliin lang si Bato, walang extradition. Kaya kung papayag ang gobyerno na hulihin si Bato, lalo na ang Senado, ay talagang automatic na yan. Wala nang kaso-kaso. Kasi ang kaso ay doon gagawin sa International Court. At ang ICC ay hindi estado. Ang extradition ay ex na yan, basura na yan. Wala nang extradition. Kasi nga ang extradition ay meaning state to state request. Bansa to bansa request. At hindi bansa ang ICC. Kaya technical kagad yan. Kaya ang ginamit ngayon ng ICC ay arrest of Bato, hindi na extradite. Kaya nasa gobyerno na lang natin to kung papayag sila. Siyempre papayag naman yan. Kasi nga si Bato ay ang ingay-ingay sa Senado eh. Dapat kasi hindi nag-ingay si Bato diyan kasi wala na yung amo niya, wala na silang kapangyarihan. Kaya maganda, samahan na lang ni Bato yung amo niya sa dahig, di ba? Si Digungs. Samahan niya lang doon kasi malungkot doon eh. Mabuti na yung dalawa sila doon mag-usap-usap. And then pagdating ng ilang buwan ay meron na namang sasama. Kung hindi si Bungo ay BP Sara, pero siguro si Bungo ang mauna kay BP Sara. Ayon yan kay Trillanes, hindi akong nagsasabi niyan. Baka magagalit na naman yung mga DDS sa atin. Itong ating sinasabi ay mga katotohanan lang. Okay, so tapusin na natin ang video courtesy ng UNTV. Eric lang talagang nagpapasaklolo lang talaga. As in, natataranta lang talaga kaming lahat. Pagkat hindi naman tama ito. I'm absolutely appalled by the Ombudsman, the Department of Justice making all these very reckless statements without any proof in hand, without providing any evidence. Ay nako, merong ang kasabihan na I fought the law and the law won. Kinakalaban mo ang batas pero natalo ka. Merong kasabihan na ganyan, I fought the law and the law won. Panalo pa rin ang batas dahil batas nga eh. Batas, nasa konstitusyon natin. Kaya kahit babanggain mo ang batas, talo ka pa rin. Lalo na babanggain mo ang gobyerno. Ang gobyerno ang nagpatupad ng batas eh. Kaya kung sino man ang gobyerno ay yun sa ngayon. Paglipas ng panahon ni PBBM ay pwede ng kumandidato si BP Sara. Kung pipiliin siya ng taong bayan, kung hindi diyan tutulong sa kanya ang China, ay siguradong talo naman siya. Pero kung tutulong ang China, ay malaking tsansa na manalo si BP Lustay, mga kababayan. Kaya dapat ang gagawin nila BP Sara ay maghintay sila sa eleksyon. At doon ang kanilang doon ang paghiganti nila, di ba? Kasi ngayon, kahit anong gawin nila sa pagbangga kay PBBM, ay parang bumangga sila sa bundok. Kasi gobyerno eh. At hindi lang yan, suportado natin si PBBM, mga kababayan, di ba? Alright, anong masasabi nyo dito sa pagkatig
at pagsaklolo to the rescue ni Manang Aimee de Babala Marcos Duterte. Duterte pala to ang middle name niya. Anong masasabi niyo? Paki-comment na lang mga kababayan, mga ka-Golden Boy sa ating channel. At sa mga bago pa lamang dito na mga subscribers ko sa Golden Boy, sa mga bago pa lamang ay huwag niyong kalimutang i-click ang subscribers button para dito na tayo magkita-kits pansamantala. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.